ako, nag-shift ako ng konti. Andun yung bato mismo. Ipinagwalang bahala ni Rainier ang babala ng kanyang kasamahan sa kabila ng panganib na nakaamba. Tila isa siyang ibon na lumipad sa ere at bumulusok sa ilalim ng tubig. I was about to jump, pero in control pa rin ako sa situation. Split second. Oh, split second. Talagang ganun. So, ang ginawa ko, nung nakatalo na ako, ramdam na ramdam ko yung impact dito. Itong part ng head ko na to, bumaba siya. Hawak ko talaga yung flesh. Binabalik ko na ganun. Nasa ilalim pa ako ng tubig. Lumabas ako. Sabi ko, pre, may bato nga siya. May bato nga. Umakyat ako dun sa ibabaw na pinanggalingan ko. Dun ako naupo. And then, buong grupo, nag-effort na para bigyan ako ng first aid. So, Naramdaman mong parang natanggal. Tumuklap. Hindi ko naramdaman. Pero nahawakan ko yung flesh kasi. Naramdaman mo na... na tanggal siya. Pero yung pain, hindi siya masakit. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang numb siguro. Numb. Hindi naman siya numb kasi nararamdaman ko yung touch ko. Pero yung pain, hindi niya ako pinahirapan. Hindi pa nag-sink in. Oo. Siguro. Or dahil sa malakas ang adrenaline mo. Siguro. At ang instinct ko lang that time, syempre dadasal ako, God, sana hindi malala to. Natahimik ang paligid. Hanggat maaari, kalmadong kumilos ang lahat para lapatan ng lunas ang nabiyak na ulo ni Rainier. Lahat pacified. Yun yung... Kumbaga parang agad kumilos para bigyan ka ng lunas. Oo. Yun yung hindi nagpanik. Hindi nagpanik. Tsaka wala talaga nagpanik, natutuwa ako sa kanila. Kasi siguro kung may nakita ko nag-hysterical sa kanila, baka pati ako nagpanik. Pero ako parang lagi ako nag-inhale na pinapacify ko yung sarili ko. Deep breathing. Yeah. Tapos sabi ko, kung magpapanik ako, mas lalong lalakas yung circulation ng blood ko. Mas maraming blood. Tinutulungan ko sila, ang mahalaga lang is ma-stop natin yung bleeding. Conscious ako, alam ko lahat ng nangyayari. Wala akong ibang nararamdaman na weird. Alam kong wala akong problema masyado. So, basta stop natin yung bleeding, wala tayong problema. So, ayan na. Ang nilagay nila dito, walang ibang material. Ang ginamit namin is feminine napkin dito, and then bandage, yung garterage, yun yung dala namin. Dalawa sa kasamahan ni Rainier ang agad bumaba pabalik ng main base camp para humingi ng tulong. Habang naghihintay ng saklolo, pinakiramdaman ni Rainier ang sarili. Alam niyang makabubuting nasa sarili pa rin siyang katinuan para manatiling buhay. For about 20 minutes, nakaupo ako doon. Pero that moment na nakaupo ako, nag-iisip ako, sabi ko, habang dinadamdam ko yung sarili ko kung okay ba talaga. May nararamdaman ba ako, pati pa ako, ginagalaw ko, katawan ko, wala kayang paralyzed na part. Nakakarinig naman ako maayos. Inisip ko yung birthday ko, mga kapatid ko, lahat yan, to make sure na wala akong problema. Na yung memory mo, intact, nakakapag-isip ka pa. Nakakapag-isip. Mahigit 2 oras pa ang dapat lakarin pabalik ng base camp. Walang signal ang cellphone sa pusod ng bundok dahil marami ng dugo ang tumagas mula sa sugat ni Rainier. Ipinasya niya na simulang maglakad para salubungin ang saklolo. Dahil sa kanyang kalagayan, isa sa mga mountaineers ang nagkusang loob na pasanin si Rainier palabas ng kabundukan. Kinulit ko na sila, hindi maglalakad na ako, sabi kong ganyan. Tapos may lalaki na ang galing siya sa ibang grupo, ang pangalan ng group nila is Castle Mountaineer. And then ang pangalan ng lalaki is Phoenix. Kinarga niya ako sa likod niya. Sabi niya, kaya mo bang sumakay sa likod ko? 30 minuto silang naglakad pababa at pataas ng bundok. Naging mabagal ang kanilang pag-usad dahil sa kanyang kalagayan. Hirap din siya sa pagbalanse ng katawan. Maya-maya lamang, nakaramdam na ng pananakit sa leeg at muscle si Rainier. Dito na siya nagpasyang maglakad mag-isa. Hindi ka nahihilo o... Hindi. Ang naramdaman ko lang that time is medyo pag mataas na yung inhale ko, masakit kasi yung muscle strain, yung trauma sa muscles. Saka siguro sa bone, meron din. So ganun lang yung hinga ko. Medyo matipid yung inhale tsaka exhale ko. Tapos lakad kami. Nung naglalakad kami, yung may-ari nung isang lugar doon,
pinadala niya ako ng kabayo. So, nag-try din ako sumakay sa kabayo. Mas matindi yung jerking movement ng kabayo. Lalong mas matagtag talaga. So, 5 minutes, wala pang 5 minutes, wala pang 5 meters actually nalalakad ng kabayo. Bumaba ka. Baba na lang ako, lakad na lang ako, sabi kong gano'n. Okay lang yan, pre. Hindi na kami intindihin. Ang 1 oras at kalahati sana na normal na paglalakad papuntang highway ay naging mahigit 3 oras na lakad palabas ng kagubatan. So, asan yung rescue? Hindi dumating? Dumating dun mismo nung dumating kami sa highway. Yung mga marines sila. Nandun na stretcher, kumpleto sa gadget. Pero nandun na ako, sabi ko, sir, I'm fine. Padating na yung kotse namin, dadali na po ako sa ospital. Okay na po. Ano nangyari dito? Dok, nag-dive siya. Mamamulog sa bato. O sige, tingnan natin. Buti na napigilan yung pagdurugo. Sa pagsusuri ng doktor, lumalabas na 40 centimeters ang haba ng pagkabiyak ng sugat sa ulo ni Rainier. Di hamak na mas mahaba pa ang kanyang sugat kumpara sa isang ruler. Pero sa kabila ng pinsala na tinamo ni Rainier, himalang hindi tuluyang bumuka ang kanyang bungo. Walang fracture, very minor scratch. Tapos, siyempre yung torn na part na ako... But parang when you look at the picture, nakakatakot? Para bang bumuka yung ulo mo? Oo, bumukas talaga. Paano? Agad doon sa San Lorenzo Ruiz Hospital ka tinahe? Yeah. Sa operating room yung ginawa kasi kailangan linisin, tanggalin yung mga sands, ganyan. So, tulog naman ako nung ginawa yon. Pero natuwa yung doktor kasi napakaganda raw nung ginawa naming first aid sa kanya. Talagang na-stop ang bleeding. Tapos walang na-suffer na part ng ulo ko na pwedeng mawala ng blood supply totally. Kung titignan ang mga larawan ng ulo ni Rainier, aakalain mong talagang malaki ang pinsalang kanyang natamo. Maswerte man siyang maituturing, kailangan pa ring bantayan ang kanyang kondisyon upang malaman kung nagkaroon siya ng internal damage. Si Kuya, maalaga. Kahit wala si nanay, tatay, di kita pababayaan. Huwag mo kong iiwan, ha? Si Kuya,